Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. This is pang 1 week. Ay hindi pa 1 week. Bukas pa pala 1 week. Pang 6 days ko ngayong araw bago yung after operation. Tapos ko lang i-share sa inyo yung aking daily routine after surgery. Hindi ako makalakad masyado, padahan-dahan lang yung lakad kasi medyo masakit dito kahit sa paghiga masakit siya, lalo na pag hindi pa oras ng inom ko ng gamot. Mabuti kung may nainom na akong gamot kasi medyo lumuluwag-luwag siya kasi parang balki hinihingal, tapos ang heartbeat ko parang siya, hinihingal ako lagi. Minsan masakit din siya pag ubo, pag kumati, tapos pag tumawak hindi masakit siya, kaya pa konti-konti lang. Itulog pa yung bantay ko, kaya gusto ko nang kumain kasi inom na ako ng gamot, mag-8 na, naginit na ako ng may tubig. Tingnan, kunin ko yung mais na tubig, konti lang init ko. Kuha ako ng hingal ako. Pwede na ako maggatas. Gatas mo. Gusto ko yung strong. Hinihingal ako. Medyo yung sugat niya medyo hilom-hilom ng konti, pero masakit pa rin pati hanggang dito likod ang sakit niya. Hindi ko alam kung cause ng yung tinurok na anesthesia o cause pa dito, hindi ko sure. Masakit siya.
Baka hindi na maluto yung lagyan ko ng oatmeal. Lagyan ko ng konting oatmeal. Mamaya maliligo na ako. Hirap. Mahirap. Yung pag gano'n mo, masakit talaga siya. Hindi pa ako maligan. Ihilan pa lang ako ng gamot. Uminom ako, yung Omeprazole pa lang. Kunti na lang yung gamot. Ito mamaya. Ngayong umaga, ito 2 beses. Ito yung ininom ko kanina. Kasi iinom mo ito before mag-eat ka. Before kakain. Ito muna yung iinomin ko. Tapos itong 2. Malapit na paubos. Ito saka mamaya. Isa na lang. Ito yung antibiotic. Ito yung sa pain reliever. Ang kalat ng bahay, ang gulo ng bahay, hindi ako makapag-ano. Ayun ako. Wala dito si Butor na nasa bundok kasi hindi ko man siya maaalagaan mabuti. Kaya doon muna siya sa bundok. Although, like, kung pwede lang dito na lang sa ano. Kaya baka ako na ganun daw kaya. Mahilig pa naman yung magpakarga-karga saka mag ano pagka-opera para sa akin natanggal yung mga ano ko, yung mga bagas-bagas bang tawag ng mga bilog-bilog, natanggal siya mga cholesterol siguro yun kaya natanggal kasi wala na yung ano ko, kuminis na siya, wala na kahit yung dito ko biglang nawala yung mga gari bilog-bilog, wala na, natanggal na ko siguro yun kaya nagano dito sa mukha kasi ang dami ko ng cholesterol. Imagine guys, ito 17 pieces. Sa ibang vlog nakita ko sa ibang mga ano 1, 2 yung ano ganito nila kahit yung sabi na pa-flash out nila ano da, para sa tingin ko hindi naman yung na-flash out kasi yung ano nga ihirap ano, ito pa kaya buo na maliit lang yung bile duct para naman yan ilalabas kung totoong sabi nila may flash out. Ang galing kong lumunok ng bato 17
Wala siguro mag-break record ko nito. O baka may ilapag nyo yung mga bato nyo dito sa baba. Mag-comment kayo dito ilang bato nyo nakuha sa inyo. Ilang cm ba? Ilang cm sa ultrasound tapos sa actual talaga. Kasi ang pinakamaliit ko is ito oh. Wala nga doon sa isa lang ang ano niya, bato niya. Pero hindi pa ganito yung soft pa ang bato niya. Pwede pa yun siguro madala sa gamot. Yun pwede siguro i-flush out. Hindi pa siya bato actually. Yung sa akin kasi open ano yung sa pag-opera. Pero yung isa yung lapas ko pa yung tinutusok lang. Kaya siguro yun na-open kasi very soft yung bato niya, hindi pa tulad itong asim bato. Kung baga cholesterol yung kasi yellow soft, parang pimple lang. Ang liit pa. Wala pang dito sa kalahati o 1/4 nito na bato ko yung tinanggal sa kanya. Parang pimple lang sa kalaki. Lapyo yung isa. May 4 siyang tusok. Pero madali siya makarecover, nakalakad na nga siyang. Nung una, pagdating namin after recovery, ako parang wala lang, nakaupo kaagad ako, nakaano ako. Tapos siya pagdating niya after recovery, as in hinang-hina siya, parang wala siyang lantang gulay talaga siya. Kasi yung pala wala siyang mga anesthesia na mga pain reliever na binili. Kumbaga binigyan na siya ng pain reliever, yung tapos na siya ng operahan na yung nasa recovery na. Ako kasi before surgery, pinabili ng mga gamot, ang dami sa labas yun. Akala ko ma-reimburse siya sa PhilHealth. Supposed to be, dapat talaga ma-reimburse siya. Kaya lang yung anak ko ayaw na. Kasi yung pala pag nasa billing na dapat before billing na na siya. Eh hindi. Pero pili pa sana yun ni Hapol. Kaya lang yung anak ko ayaw. Kaya nag-away kami before ako mag-out sa hospital. Kasi imagine mo 60 plus. Sayang naman yun na hindi ka ma-reimburse. Bira ko yun. Pero sa hospital na akong binayaran, 0-0 talaga siya. Kasi wala naman na yung mga mamahali na gamot na sinaksak sa akin. Puro bili ko yun sa labas. Nag-ikot pa. Kasi sa hospital pala yung mabibili, hindi naman sa mga butika. Pero alaga ako ng doktor. So, thankful ako na yung doktor ko, yung mga nurse, mga estudyante, sila na taga-klinis, taga-saksak ng mga gamot. Hindi ko naramdaman yung sakit actually. Kumikirot siya. Siguro pag lagi akong sasalita. Ano ko lang to, mainom na ako ng gamot. Kahapon tinisting kong kumain ng ng pizza kung may maramdaman ako o kaya mag LBM ba, kasi sabi nila pag kumain ng nag-LBM daw. Trinay ko lang kahapon kumain ng wala naman, hindi naman ako ng ilang araw pa kaya bago gumaling. Hindi ako makakilos mabuti. Higa, tulog, higa, nood ng TV. Makaburingot. May isa kong pinakamalaki yan, Sana, ayan, yung sa dulo, ayan. Yan ang pinakamalaki, as in malaki. Siguro ito, gare, parang ganyan po kalaki, Ganyan kalaki. Tapos the rest, parang ganyan ko na lang pala. Kasi yung unang ultrasound ko is 2.57. Tapos yung pangalawang ultrasound ko, kasi nag-medication pa ako. Sabi kasi mag-medication daw. Kala nila siguro madadala pa ng medication. Pero siguro kung hindi na ako nag-medication, diretso kasi imagine mo 3 buwan, nag-medication ako. Ang mahal ng gamot. Iinumin mo yon 103.50 ang isa. So sahod ko napunta lang sa gamot, 4 na gamot yung iinumin ko. Napunta lang yung sahod ko. Sana kung hindi na lang ako na lang mag-medication na
hinihingan pa ng second opinion, second ultrasound. Sayang yun, o 3 sa ano na lang, sa 100 ngayon sa 3 buwan, 9,000, di ba? Sayang. Hindi lang yun, 9,000. Yung iba pang gamot iniinom ko. Nag-diet pa ako. Ang mamahal ng pagkain ko nung nag-diet ako kasi dinag-less din naman ako ng yung tag nito, oatmeal, yung wheat bread, cereal, yung mamahal nun. Nagkinuha, yung mura lang talaga kamote at saka saging, yun ang pinakamura. Pero yung brown rice, mahal din yun, yung brown rice. Pero yung brown rice, hindi ko siya kayang kainin na straight. Kailangan ko ng white rice talaga. Mas malakas kasi pag white rice. Pero nung after 3 months, hindi na ako nag-medication kasi parehas lang naman, uoperahan lang naman. Tapos, pero nagbawas ako sa pagkain na Pero pag gusto ko, kinakain ko talaga. Kasi sabi, kailangan kong malakas ako para during surgery, ma-energy. Kasi kung tuloy-tuloy ko, bago ako operahan, patay na tayo. Kasi hihina yung katawan ko, immune system ko, hihina din. Ito ang sabing pagsubok sa buhay mo. Ganun talaga. May darating ang araw na susubukin ka rin. Pero salamat sa Diyos kasi kahit pa paano, hindi niya ka ako pinabayaan. Ano ba? Shoutout pala kay Caros. Hindi man ako humingi, pero pinadalhan niya ako. Salamat. Kasi pantagdag ko na rin yung pambili kasi hindi ko na ma-reimburse nga yung sa PhilHealth ko. Siguro kasi galit na galit talaga ako, na umiyak talaga kasi na-depress ako kasi sayang yun 6K plus yun. 3 buwan ako wala akong pasok, wala akong trabaho. Imagine mo 6,000 hindi ko nakuha, hindi ko at least kung na-reimburse, naghihintay ako pambili kasi hindi pa naman tapos pag-medication pa. Ito isang gamot na to, ilang araw pa lang ubos na. 1K rin yan, 1K rin, hindi nga naubos yung resita kasi nga 1K lang yung pinadala ko. Akala ko sapat na yun, kulang pa pala. Separate pa yung gasa, yung tape niya, wala pa dito. Mahal ang mga gamot siya kasi ito 600, 500 ba, 600 pa ganito, kulang pa to, hindi pa to ilang araw ko na lang ito inumin. 2 times a day kasi ito. Basta itong mahal, tsaka ito nasa 100 plus ata. Pero maganda siya. Lahat ng binigay sa akin ng doktor ng mga gamot maganda. Kahit yung sa yung sa surgery ko, maganda. Hindi mo maramdaman talaga yung sakit, tapos yung hirap niya. Nararamdaman ko yung pag oras na hindi pa ako nakainom ng gamot yun. Inumin ko na nga itong gamot. Pwede na siguro. Ito, isa na lang. Tamang-tama.
Dito muna tayo.